Ibibigay ko na agad sa inyo ang usaping impeachment, mga kababayan. Sandali, ayusin lang natin. O, yan. Ma'am, you're also included po sa complainant. Part of the complainant. Complainant din po kayo, ma'am? No, I did not sign as a complainant. I'm supporting this move, and at the same time, I was designated by the group as a spokesperson. But there are actually two signatories who are part of the ML or Sakit na ng ulo ng Vice Presidente, hindi na po alam kung ano gagawin. Nandiyan ang impeachment, nandiyan ang kailangan pa din nilang kaharapin po yung sa confidential funds. Meron pa din kakaharapin yung tungkol doon sa pagbabanta po sa buhay ng ating Pangulo. Lahat-lahat na, no? Lahat-lahat na, mga kababayan. Dati, kumbaga, ang madikit kay Maharlika, nasisira ang buhay. Ngayon po, ang madikit kay BP Sara, mukhang masisira po ang buhay. Bakit to? Pati po yung mga vloggers nila, pinupuntahan na din po ng NBI. Hindi po para gipitin, mga boss, ha? Kung di ho, kumbaga, alamin kung ano talaga yung pakay nung press conference ni BP Sara. Mamaya po pag-uusapan natin yan. O, tuloy natin si Dalima. Mamamayang liberal, in the same manner that there is a signatory part of Magdalo and a signatory part of Akbayan. And the endorser is Congressman Percy of Akbayan. Based on your information, Bayan, makabayan. O yan, sila po yung mga magsasampa ng impeachment. Secretary General, for sure ba, i-receive ngayon ng Office of the Secretary General yung impeachment complaint? Opo, yun po ang ano namin, pinapahintay nga po kami. Kasi I think he's attending to another official duty of his. So his staff told us to just wait for him. So this will definitely be filed today. Nako! Iyakan yung mga DDS. Mamaya pag napanood nila itong vlog na to, mga kababayan, iyakan ho yan. Ano? Bakit magpapail? Ano naman ang ginawa? Si Inday Sara lang ba ang may confidential funds? Bakit hindi ginigisa yung ibang mga may confidential funds? Baka po naisalaysay at naipaliwanag po nila ng maayos na yung kanilang confidential funds. Ano? Yung nakikita po natin, yung billion na confidential funds ng bise, hindi po maipaliwanag hanggang ngayon. Mga boss, yun po yun. Dagdagan mo pa po nung panibagong problema na pagbabanta sa buhay ng Pangulo, sa asawa ng Pangulo at sa pinsan ng Pangulo. Oh no. Yes. And then you know that another article is the respondent left DepEd with nearly 7 billion pesos in unliquidated cash. Oh, nako. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Bakit ipapa-impeach? O yan, yung problema sa DepEd, halos 7 billion po yung hinahanap, mga boss. Tama ba? Advances. Isa po yun sa mga articles. And then there's the rigged bidding of laptops and other electronic devices. Tapos nandun lang, yan do, kung na-vlog ho natin yan, siguro may mga 8 buwan, 9 na buwan ang makalipas. Tapos yung mga laptop, ayun, nakatambak po sa bodega. No? Hindi ginagamit hanggang sa wala na, hindi na mapakinabangan kasi outdated. During respondents' time as DepEd Secretary. And then they were also respondent and members of her family engaged also in bribery and or in the unexplained receipt of hundreds of millions of funds. Ayan, ito yung kay Mary Grace Piatos, baka kasama na din ho dito sa bribery. Yung mga bossing, yung sobre-sobre, yung kulay puting sobre, From known drug personalities. And then we also cited, the complaint. Tambak yung reklamo, mga boss. Diyos ko po. Kala ko, isa lang no? Ang dami, mga kababayan. Meron pa. Finance also cited as among the articles of impeachment, the respondents' acts of cuddling, defending, and otherwise acting as an enabler of Pastor Apollo. Ayan ang ba ang sinasabi ko? Ano yung sa bagay na yon? Siguro, kasi naalala nyo, bumisita si VP Duterte, mga bossing.
doon sa lungga ni Kibuloy, pumasok siya sa loob eh. No, paglabas, kumbaga sabi niya, hindi ko alam, baka nasa langit na. Pero kayo ho ba maniniwala na walang pupuntahan si BP Sara doon? Na walang Kibuloy na makakausap si Kibuloy doon? Malamang sa alamang mga bossing, nakausap niya yan at alam niya yan. Nako, ang dami. Meron pa? Kibuloy. So we will be filing this, and it's good that the section is here already. How do you feel lang? Kasi si President Bongbong Marcos has already sent a message to all. Alam nyo, alam nyo, Wait lang, how do you feel po na, the President has already spoken and he said to the Ang magagawa ang presidente dyan, magkaiba yan. Mga bossing. Magkaiba. Ang presidente, kahit nasabihin niya, baka pwedeng opinion niya lang yon, no? Baka pwedeng wag na kayong mag-file ng impeachment. Walang magagawa ang presidente dyan. Tuloy-tuloy pa din po yan. Siguro mga kababayan, no? Yung mga kababayan natin Pilipino, dito lang ho first time na magdi-disagree kay presidente, no? Yung sinasabi niyang wag nang file lang ng impeachment kasi po gusto ng bawat mamamayang Pilipino magkaroon po ng kasagutan dito. Magkaroon ng kasagutan doon sa mga nangyari na sinasabi nila kay BP Sara. Malamang sa alamang ho, sabi nung iba, naku, pasensya na po, Pangulo. First time kong susuway sa inyo, no? Hindi po ako agree diyan sa wag ituloy yung impeachment. Walang magagawa si presidente diyan, mga kababayan. Pag tuloy-tuloy po at may nag-file ng complaint sa Kongreso, kailangan po nilang asikasuhin yan, mga bossing. Congressman, House leaders na huwag na natin pagkukunan ng pansin impeachment. How do you feel po? Paano ito usap? Under the Constitution, a citizen can actually file an impeachment with a member of the House of Representatives as an endorser. And So, go ahead po. So, hindi namin tinitingnan yung mga ganyan because ayaw nga namin yan na maging, ma-perceive kami as favoring any of the political protagonists now. Diba? Talagang decision po ito ng mga individual na mga nag-file coming from various groups. Ayaw naming kumumpas o sumama sa kung anuman na mga moves nila, ng mga nasa gobyerno ngayon, including the president. We cannot be what? Don't get me wrong, mga kababayan, yung sa presidente naman po, kumbaga, ang sabi niya wag na nating bigyan ng wag na tayong mag-aksaya ng panahon diyan. No, walang kwenta naman ang vice presidente. Yun lang naman po. At ang gusto ng presidente, tumuloy-tuloy tayo, no, sa pagresolba sa problema ng Pilipinas. Pero hindi pa din ho, mga kababayan, hindi pa din po mahahadlangan ng presidente natin yung pagpa-file nila ng complaint, no? Para po ma-impeach ang vice-presidente. At tatanggapin po yan ng House of Representatives, mga boss. Affected. Ito si Owen, ang ingay-ingay mo, Owen. Taktika lang ni PBBM yun. Huwag ka na maingay dyan. Alam naman natin yung mga ganun, no? Labas sa ilong yun. Labas sa ilong ng presidente. Huwag nang impeach yan si Sara, no? Pero, sino po bang individual sa Pilipinas ang ayaw ma-impeach ang vice-presidente? Gayong narinig na po natin, mga kababayan. Siya pa yung pagbabantaan. Nakita nyo naman ho, mga kababayan. Siyempre, sa utak at isip ng presidente, malamang ho, gusto niyang ma-impeach si VP Sara, mga kababayan. By the desire to really make the Vice President accountable because that is in fact recognized by the Constitution. Kailangan mangibabaw ang batas, mangibabaw ang saligang batas. Mga bossing, no? Ano kaya? Ito kayang kay Senadora Leila de Lima ang suportahan kong tawag dito? Yung
party list. Ano po? Wala pa kasi akong napipiling party list. Kasi si Congressman Busita, wala na naman sa one rider party list yan eh. Oh. Si Congressman Busita, tatakbo ng senador. Nakasuporta pa din ho ako sa kanya. At nakakita pa po ako, mga kababayan, ng sunod-sunod na magandang ginagawa po. Yung kampo nila Senadora Leila de Lima, kahit po sila ay nasa kakamping, kahit po sila ay nasa side ng Dilawan, susuportahan ko po ito. Titignan ko po yung progress niyan, mga kababayan. Sabi ko nga ho sa inyo, hindi na ako yung, lahat ng administrasyon, iboboto ko. Nadenggoy na ho ako niyan, mga boss no? Hindi po ang presidente ang dumenggoy sa atin. Kumbaga, pati ang presidente natin, nadenggoy nung mga sumapi sa kanya na, kaysa ganito, nakaano kami kay nakasuporta kami sa inyo, PBBM. Tapos, nung wala na ho, mga kababayan, at humihingi na ng mga posisyon, ayun, kinalaban na po si BBM nung hindi mabigyan ng mga posisyon. Hindi na ganun ang gagawin natin. Talagang i-aanalisa na po natin, mga kababayan, yung bawat iboboto natin. Ano? Yung bawat iboboto natin. Tuloy. Mula kayo first. Ang sayan mo ay mag-i-endorse. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Jessica Castillo na true, nadenggoy ako ni Sara, ni Robin Padilla at ng iba pa ni Harry Roque. Di ba? Sabi ni Ricky, pa-shoutout po, bossing. Ricky. Shoutout sa iyo. Sabi ni Jerwin Sniper, sure, gumagawa ng script si Sara. Panay practice ngayon ang hindi at hindi na natutulog. Paano? Tatakasan ng mamamayan.